Ngayon pa lang ay sumasakit na ang ulo ng mga commuter ngayong isasara ang EDSA busway ngayong buwan. Kahit paparayan sa rehabilitasyon ng EDSA, tanong ng mga utaw, ano na lang ang sasakyan nila? Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cato. Sa bigat ng traffic sa EDSA at sa limitadong oras ng MRT3, tanging EDSA busway ang pinipili ng commuter na si Rov. Ito lang din daw kasi ang pinakamabilis na masasakyan niya papunta at pauwing trabaho. Kaya ang balitang isasara ang bahagi nito bago matapos ang Marso para sa rehabilitation ng EDSA, ikinababahala na agad ni Rov. Marami pong mahihirapan kasing mga kagaya namin sa trabaho. Lalo pag panggabi kami. Estudyante namang si Veronica, magiging hassle na raw ulit ang biyahe at dagdag gastos pa dahil mapipilitan na siyang mag-book sa mga ride-hailing app. Kaya nga, nag-carousel ako para mas makatipid-tipid. Siyempre dito sa EDSA, traffic, ganun po. Kaya kung ipapasara, siguro mas lalong titindi ang traffic. Ayon sa Department of Public Works and Highways, apektado kasi ng rehabilitasyon ng isang lane sa northbound na boundary ng Quezon City at Caloocan hanggang sa monumento. Gayun din ang 15 southbound segments mula Rojas Boulevard hanggang monumento rin. Kapag nangyari yan, padadaanin daw muna sa ibang lanes sa EDSA ang mga bus. Dagdag ng DPWH, mag-iiwan sila ng palugit para makasakay pa rin ang mga pasahero sa mismong stations. Maglalagay lang po kami ng gap dito sa mga bus station po makapasok yung isa o dalawang buses natin para po maisakay nila ng safe yung ating mga pasahero. Then lalabas po uli sila dun sa second lane na nakabukas po. Nagkakasana rin daw ang DPWH ng plano para maiwasan ang pagbigat ng traffic sa EDSA sa tulong na rin ng MMDA, Department of Transportation, pati na mga lokal na pamahalaan. Inaasahang tatagal ng halos 2 buwan ang pagsasaayos ng bus lane habang posibleng umabot daw ng hanggang mid-2026 ang rehabilitasyon ng buong EDSA. Sabi ng DPWH, pinag-aaralan na ng DOTR ang kanilang mungkahing magtakda ng shared roads. Ibig sabihin, pati po yung mga private vehicles ay pwedeng papasukin po dito sa mga bus lane hanggat yung ating pong EDSA ay inaayos. Sa huling tala, halos 180,000 na pasahero ang gumagamit ng bus lane habang higit 400,000 na motorista naman ang dumadaan sa EDSA araw-araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.